Una sa ating mga balita, dalawang aasahang magpapatuloy ng transformasyon ng ekonomiya ng Pilipinas at kalakhang lipunan ang nilagdaan ni Pangulong Aquino ngayong araw. Ito ay ang Philippine Competition Act at ang inamyendahang Cabotage Law. Sa pamamagitan ng Philippine Competition Act, inaasahan ang higit na oportunidad at dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan din na mapapababa na ang gasto sa pagbiyahe ng mga serbisyo at produkto sa tulong ng inamyendahang Cabotage Law. Si Elena Luna sa detalye. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Aquino na pakikinabangan ng mga Pilipino kahit nakababa na siya sa pwesto. Nilagdaan ng Pangulo ang Philippine Act at ang batas na nag-aamyenda sa Cabotage Law. Makakaasa ang ating mga boss sa pinagtibay nating Philippine Competition Act at liberalization ng Philippine Cabotage. Ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kahit wala na po tayo sa pwesto, sisiguruhin ng mga batas na ito na hindi basta-basta matitibag ang tinatag nating mga pundasyon para sa transformasyon ng ating ekonomiya at kalakhang lipunan. Mahigit na 2 dekada na nabinbin sa Kongreso ang panukalang Philippine Competition Law. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan nito, aarangkada na ang kompetisyon sa merkado. Ngayon, sa wakas, maliit man o malaki ang negosyo, ang labanan ay nasa ng dekalidad na produkto sa pinakamakatwirang presyo imbis na under the table o ang paramihan ng koneksyon. Dito makakamit natin ang punto kung saan ang mamimili mas totoo yung presyo binabayaran, yung nagbebenta naman nahihikayat na pahusayin pa ang kanilang serbisyo. Sa dulo, lahat nakikinabang, lahat panalo. Sinabi ni House Speaker Feliciano Belmonte na dahil sa batas na ito, magkakaroon ng higit pang oportunidad para sa mga Pilipino at madaragdagan ang trabaho. Monopolies, cartels, collusions, and other unfair trade practices are anathema to inclusive growth. Competition, on the other hand, means more goods produced, more players and more employment, and lower prices. A competitive marketplace for the exchange of goods and services benefits the consumers. Competition encourages innovation and lower supplier costs. Moreover, easier entry for new players encourages more investment and creates more job opportunities for our people. Sa paglagda naman ng Cabotage Law, sinabi ng Pangulo na paborito sa Pilipinas na isang arkipelago para mapababa ang gasto sa pagbiyahe ng mga serbisyo at produkto. Inihalimbawa niya ang pagbiyahe ng cargo container mula Cagayan de Oro patungong Hong Kong. Dahil hindi na kailangang dumaan sa Maynila ng barko, $764 ang matitipid sa bawat container. Sa mga amyenda po ninyo, malayang makakapagkalakal ang mga banyagang barko ng kanilang imported at exported na kargamento sa kanilang napiling port of destination. Dahil dito, mapapamadali at mapapamura ang export at import ng mga produkto na magbubunsod ng mas masiglang merkado. Talagang nakakatipid ang lahat ng stakeholders mula sa mga mamimili hanggang sa mga negosyante. Ipinaliwanag ni Senate President Franklin Drilon na inabot ang batas na ito ng 2 taon mula nang hilingin ito ng Pangulo sa Kongreso sa kanyang SONA noong 2013 para magsasaka na makatipid sa pagbiyahe ng kanilang ani. Sa programa din, ipinagmalaki ni Drilon ang magandang ugnayan ng House of Representatives at Senado. Mr. President, we also wish to put on record that the cooperation between the House and the Senate has never been more intense than in the past several years. With the Speaker and myself sitting down once a month to review all the laws and policies that we should enact. This shows, Mr. President, that many challenges in governance can be addressed by a healthy working relationship between the two houses of Congress and by a strong political will and principle which have been the hallmark of Your Excellency's administration. Sa naging programa sa Palasyo, ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa mga senador at congressmen sa pagpasa ng 2 batas na ito. Pinasalamatan din ng Pangulo at ni House Speaker Belmonte ang namayapang si Tarlac Representative Enrique Henry Cojuangco. Bago pumanaw si Cojuangco ay masugid na isinulong ng tiyo ng Pangulo ang Philippine Fair Competition Act bilang chairperson ng House Committee on Economic Affairs. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.